Guys, manihapon na po ta guys. Puro na may kaon ani guys. Nagsabaw mig itlog guys. Tuwa mig itlog. Yan na lang ni kay naisabaw. Napod may buwad. Manihapon na ta. Nakahanap naman ang mga magsasaka ng pagkakataong ipilit ang kanilang sapatina sa Pangulo. Nataron. Samot na yun ni kagamay na nga itong tae. May nagtae. Samot ang kagamay. Marcos, meeting sa mga magsasaka. Marcos. Magtanim na og kuan, tanim og bigas. Lagi silang binabarat ng mga trader at binibili lang ang kanilang palay. Katawar bang buang? Ang puhulan po kasi namin ng farmer sa bawat isang hektarya hindi po bababa sa 50,000. Pero pagka po nabili na yung palay nyo po, napakababang halaga. Hindi mo na po kinikita kasi Hindi kayong sabaw guys. Sabi ng Pangulo, pinag-aaralan na raw nila ang paglalagay ng floor price para hindi Kalaswarot sa atong dila ug wait. Pinabalansin lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa Pasig na damit na pud ng langis ha. pagagandahin pa ang mga pasilidad, magdaragdag ng mga equipment at mga truck at pag-iipinin para tulong ng Department of Agriculture para Ining GMA. sinirit din ng Pangulo ang loob Walang kinikiligan, walang protektahan. Binuksan na raw ang 134 Ay, na naku. pinagawang warehouse ng NFA at magdaragdag pa raw ng 36 ngayong taon. Ha. Plano din nilang patayuan ang Kadiwa Store ang mismong warehouse para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa dalawang warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan. May kapasidad na 20 pesos NFA. at oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng T20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga Kay dako ug nagnakuha 8.5 billion. maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa na Nako bangag. Kaon na lang tanig NFA. Kay 20 raman. Bagsak sa international standards ang 2025 midterm elections ng Pilipinas na nakapagtalaw mo ng mahigit 500 election violations tulad po ng vote buying at karahasan. Base po yan sa report ng isang international observer. Pumalag ang COMELEC lalo na sa sektor ng dahil mataas umano ang voter turnout. Nakatutok si Ian Cruz. Sila raman na maghilig boot buying. Final report ng International Observer Mission na inorganisa ng International Coalition for Human Rights in the Philippines. May mga naitalang voter disenfranchisement, vote money, pagsugin sa mga karapatan, at foreign interference sa midterm elections ng Pilipinas sa May 12. The combination of vote buying, militarisation that has occurred, has created the disappearances, the red tag, everything. Kaya para sa kanila, pasado international Oy, Granada. Anong sabi mo? Ano sa imong ingon? Ha? Pwedeng pagsabayin ang impeachment of crisis. Nabuang ka na? Ha? Buang ka? sa panahon ng kampanya at mismo araw ng eleksyon. Kasig na, tulilik na na imong utok. Bayaran ka eh. Field observers na itinaga sa mga lugar na may kasaysayan ng Bayaran ka. violence. Katuwang nila ang mga local watchdog ng kontradaya at vote report page. Isa pa sa pinuna nila ang pamamayag pagpumalo ng political dynasty sa bansa. There's political Kay bao kung taga-Butuan ka. We need to bring them more and more into this issue because they are complicit in the shocking crime and the fear that is becoming part of Ug wakwak man si Sara, unsa man ka? Sa IOM Hmm? final report, Paniki ka? Paniki ka? violations mula sa disenfranchisement, harassment, election-related killings, pagpupot, at maging ang pamilya ng boto. Ayon sa international observers, Hilas-hilas rin mo oy. ng vote buying dito sa Pilipinas bago ang eleksyon 2025. many Filipinos had to accept Mao man ang mga bayaran kusog mo kotib. they're trying to survive Murag, low ang ilang ba murag lubot sa manok. party lists funded by large
Ano? Guys, paki-like and share. Paki-follow. Bye-bye. Ang sinabi ng IOM,